Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako po na fast check itong si Raul Manuel. Pabida kasi. Oo, pabida-bida talaga itong si Raul Manuel. Sabi pa ni Raul Manuel, 17 hours na sila naghintay kay VP Sara sa kamera. Na fast check si Raul Manuel. Nagsalita ang Office of the Vice President. Raul Manuel, ang dapat mong tanungin si Congresswoman Zia Alonto Adyong. Siya ang dapat tanungin nyo. Kasi siya ang dapat mag-explain at mag-discuss kung bakit hindi na-a-attend ang Office of the Vice President. Nako kabibig, nakakahiya no. Gusto talaga lang ipamukha sa mga tao na si VP Sara ay irresponsableng pagka-vice presidente. Kaya nga si Bangalon ba yung pangalan ng congressman na iyon? Ako Bicol Party List member. Gusto niya na si Sara tawag ito, pababain sa pwesto. Feeling niya taka. O ito ha, nag-post na ang Office of the Vice President. Tingnan natin ha. O ito ang pinost ng Office of the Vice President. Fake news. Sabi ni Raul Manuel, grabe Raul Manuel. We waited 17 hours. VP Sara's dodging of budget debate, a clear betrayal of public trust. Wow. Iba si Raul Manuel, no? Pabida talaga. Oo. Talagang naghintay siya 17 hours doon. Tapos walang VP ang dumating. Ito ang ang sabi ng Office of the Vice President, fake news. OVP didn't make Congressman wait for 17 hours. As early as September 16, 2024. Ang aga ha? 23 or 22 yung OVP deliberation sa Kamara. As early as September 16, nagpadala na ng liham ang Office of the Vice President at na-receive ito ni Congressman Zia Alonto Adyong sa kanyang opisina. Sabi dito, Congressman Adyong himself already knew that Vice President Sara Duterte leaves the deliberation of the OVP budget proposal in the plenary. Entirely to the pleasure of the House of Representatives, as stated on the last paragraph. O nasa ba itong last paragraph na ito? Ito yun. In consideration of the foregoing, the OBP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. So as early as September 16, sinabi na ni VP Sara na hindi siya dadating. Hindi siya mag-a-attend. Hindi siya uupo doon at magdepensa ulit sa kanyang budget. Ay, nako. Tanongin niyo si Adyong. Di ba As early as September 16. So, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang naloko? Di ba? Sino ngayon ang pa-quiet-quiet lang kasi ayaw na maging tawag dito, siya ang i-blame. Dapat siya ang i-blame nyo. Kasi as early as September 16, nagsabi na ang OVP na hindi sila darating. Tapos, Raul Manuel, we've waited for 17 hours. Wow, 17 hours talaga. Hindi problema nyo, bakit nyo hinintay? Diba? Kung ramdam nyo naman na hindi talaga pupunta, hindi umalis na lang kayo, umuwi kayo ng maaga. Diba mga kabibig? Nakakatawa lang. Ito yung speech ni Raul Manuel. Iba talaga si Raul Manuel, no? Pabida-bida talaga to. Walang magawa sa buhay ba? Kailangan talaga maging relevant every now and then. Since 10 a.m. of September 23. Ito Ito na. Go. Mr. Speaker, we actually waited for 17 hours. 17 10 hours? a.m. of September 23 up until mag-aalas 3 na po ngayon, September 24. We would like to state for the record ang naging consistent po na track record ng Office of the Vice President sa past hearings kung saan ninais na talakayin ang paggastos ng OVP sa pondo ng bayan. Mr. Speaker, sa unang salang sa Committee on Appropriations, naging evasive po ang nakaupong Vice Presidente at hindi sinasagot ng tuwiran ng ating mga tanong.
Sa pangalawang hearing ng Committee on Appropriations, hindi rin po siya nagpakita. Sa isang hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability, siya ay tumanggi na mag-oath at umalis, tila ba ay nag-walk out sa hearing. Mr. Speaker, pag ang bata nanghingi ng pera sa magulang para sa school project or school fee, dapat mag-explain. Hindi binibigyan pag di nagpapaliwanag. May natanggap, dapat may resibo para patunayan paano gumastos. Obligasyong magpaliwanag. Wow. Kapag student council o sangguniang kabataan, dumadaan sa butas ng karayom para magkapondo. Kahit ang ganda ng plano, di tiyak na mapopondohan. Pero kapag sitting vice president, pag nag-propose ng budget mula sa kaban ng bayan, para ang gustong iparamdam sa mga Pilipino ay, bahala na kayo kung ibibigay nyo o hindi ang hinihingi ko. Pero pag ayaw nyo ibigay, masama kayo. Mr. Speaker, the OVP has continued to characterize the questions of the Filipino people regarding their past questionable expenditures as political attacks and has not taken questions seriously. Mr. Speaker, to end, this is a clear betrayal of public trust, as every elected official is accountable to the electorate and thus is obliged to answer any question that concerns public interest. Yan yan ang patutsyada ni Raul Manuel. Nako, kung si BP Sara magsalita, tahimik kayo, di ba? Para kayong meow, 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 meow. Kaya nga si BP Sara, sobra Camarines Norte News, ito kabibig ha, para naman masupalpal itong mga palaging nagpabida, ipagbibida na naman natin si VP Sara. Tingnan yung kabibig, ito si VP Sara, VP Sara, meet and greet with VP Sara. Tingnan nyo, saan ba ito? Sa Camarines Norte. Walang tatalo sa Camarines Norte Vice President Sara Duterte says on Monday, September 23, in a meet and greet with her supporters in the capital town of Dait after spending the weekend in the paradisíacal island of Calaguas in Vencionstao. Duterte also alluded on the ongoing House deliberation for OVP's 2025 budget, jokingly telling the crowd, hinahanap nila ako ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng OVP. Pakisabi na lang, andito ako sa inyo. The 1.29 billion had been slashed by the House of Committee on Appropriation from OVP's 2025 original budget proposal of 2 billion. So ano pang silbi na pupunta si BP Sara doon, na-slash na ang budget niya. 'Di ba? What's the point? 'Di ba mga kabibig? Sige, maghintay kayo ng 17 hours. Tanongin niyo si Adyong, bakit hindi niya sinabi sa inyo na, hindi tayo maghintay dito? Wala na. Kung ano yung i-approve natin, yun na lang. Di ba mga kabibig? Nakakaloka talaga ito mga kongresistang ito. Parang may mga utak naman sila, may mga common sense naman sila. Bakit hindi nila ginagamit? Gusto lang talaga nilang tingnan or ipaalam sa mga tao na ang VP natin ay irresponsable. Ang VP natin ay walang ginawa na maganda. Ganun ba ang gusto niyong ipaabot sa mamayang Pilipino? Pero pasensya na. Hindi kakagatin ng mga raming Pilipino yan. Kasi alam ng mga Pilipino na si VP Sara ay nagtatrabaho. Hindi nagpapaparty-party. Hindi nag-spend ng pera ng 20 million, ilang bilyones para magparty-party. Hindi nag-party here, concert everywhere. Meron ba kayo nakita na nag-post si VP Sara na may libreng konsyerto ang Office of the Vice President? Wala. Sino nakita nyo may palibreng konsyerto? Si Bongbong Marcos lang. Diba? Alarki kayo. Meron bang party si BBN kasama ang pamilya na pakain siya? Meron. BP Sara, wala. Yun kasi. Sige. So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Level for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para alam nyo kung ano ang latest news. Grabe itong si Raul Manuel. Ano kayang pakiramdam ni Raul Manuel, no? Na fast check siya sa Office of the Vice President. Naku. Magagalit na naman si Raul Manuel. 'Di ba? Yun ang problema sa mga tao. Puro lang kayo salita, pa-epal, pa-relevant. Pero in fairness naman, hindi kayo relevant. Eto ha. Manood kayo. Conclude the budget debates for
for the OVP sa September 24 session po natin. Mr. Speaker, we actually waited for 17 hours since 10 a.m. of September 23 up until mag-aalas 3 na po ngayon September 24. We would like to state for the record ang naging consistent po na track record ng Office of the Vice President sa past hearings kung saan ninais na talakayin ang paggastos ng OVP sa pondo ng bayan. Mr. Speaker, sa unang... Nako, Mr. Speaker, kung consistent talaga hindi dumating si VP Sara, bakit sa unang OVP budget hearing dumating siya? Bakit sa yun 2022, 2023, dumating si VP? Consistent ba talaga Raul Manuel? Yung words mo Raul Manuel parang mali-mali. Nako, Raul Manuel para lang makapag makuha ang atensyon ng tao ba? Excuse me. Ang salang sa Committee on Appropriations, naging evasive po ang nakaupong Vice Presidente at hindi sinasagot ng tuwiran ang ating mga tanong. Sa pangalawang hearing ng Committee on Appropriations, hindi rin po siya nagpakita. Sa isang hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability, siya'y tumanggi na mag-oath at umalis, tila ba ay nag-walk out sa hearing. Mr. Speaker, pag ang bata nanghingi ng pera sa magulang para sa school project or school fee, dapat mag-explain. Hindi binibigyan, pati nagpapaliwanag. Hoy Raul, sabi nga ni VP Inday Sara, kayo na bahala. Ha? Kapag hingi ka doon sa magulang mo ng pera, dapat mag-explain. Bobo ka ba? Di ba ibinigay na sa inyo kung saan gagamitin ang pera? Hay, nako Raul, noknokan ka ng pagkatanga talaga. Ano ba, bakit gigil na gigil kay VP Inday? Ha? Sabi nga niya, di ba kayo na bahala? Hoy, Diyos ko, itong mga buhaya na to, lumalaki lang yung mga katawan nyo at tiyan nyo, pero yung mga utak nyo, singliit ng munggo. Gamitin nyo naman yung mga utak nyo, Raul. Kung ayaw nyo aprubahan, edi wag. Totoo. Kung tatapyasan nyo, edi tapyasan nyo. Kung zero budget nyo, edi zero budget nyo. Alam nyo mga los, bakit sila nagkakaganyan? Kasi ayaw din talaga nilang zero budget. Kasi masisira talaga, no? Masisira talaga ang imahe. Diba ng House of Representatives pag iba-budget nila ang Office of the Vice President. Kaya ang ginagawa nila, pinapapunta lang nila si VP. Kailangan lang pumunta si VP. Kasi nga, pag aprubahan nila ang budget na hindi pumupunta si VP Inday Sara, matatamaan ang ego nila. Tama. Matatamaan ang pride nila. Kasi bibigyan nila ng budget si VP Inday na hindi man lang dumating sila nakapagpusisa at nakapagtanong. Diba parang naano sila eh. Hindi sila nakapag-stick to the plan. Correct. Feeling ko ang gusto muna nilang mangyari, 'di ba? Makapag-stick to the plan muna sila, tsaka nila bigyan ng budget. Eh hindi nyo na nga mauuto si VP Inday, 'di ba? Kayo na bahala, mga buwaya kayo. O, diba? Stick to the plan kasi, pero mali-mali yung plano nila. So, yun lang po mga kabibig ha. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!